guys! So ayan, long time no see dito sa ating channel. Matagal ako hindi gumawa ng reading dito guys. Pero hindi tayo gano'ng gagawa ng read. Pero may konting reading no. So guys, ayan. Pagka kailangan lang din naman natin ng mga individual. Sabi ko naman guys, mag-individual ako dito tuwing monthly and weekly. Or kung ano man guys ang topic na pwede natin guys, individual sign. Okay? So ayan guys, itatabi muna natin to. Ang aalamin kasi natin guys ngayon is kung ano yung mga malas na animal zodiac sign sa taong 2025 or kung paano nyo guys mapoprotektahan yung sarili nyo, kung paano maiwasan yung mga kamalasan, okay? Kung ano man guys, kung ano rin guys ang mga maswerteng zodiac sign sa taong 2025, okay? So ang mga animal zodiac sign na maapektuhan ng Tai Sui 2025, baka kasi kabilang ka rito guys. Alamin natin guys, no? Ang ruling Tai Sui pala guys ay Year of the Wood Snake 2025 ay si General Wu Sui. Kapag affected ang isang sign ng Tai Sui, mataas ang chance na tataas ang kanilang bad luck. At meron tayong 4 na zodiac sign na affected ng Tai Sui sa 2025. Ang una dyan guys ay ang tiger. Okay? There will be sadness, pagtataksil at kawalan ng direction sa buhay ngayong 2025. So, tignan natin guys, no? Paano nyo guys maiiwasan? Ipupungsoy natin, no? So, yan. Marami guys betrayal, no? Kaya, mag-ingat kayo sa mga Year of the Tiger sa taong 2025. Tiger. Titignan natin. O, diba? Sadness, oh. Disappointment, regret, ang pwedeng ma-experience mo. Kakasabi ko lang, oh. Disappointment, focus on the failure, sadness, and regret. So, ang may advice ko siguro sa inyo, guys, huwag ka masyadong mag-focus na sa mga negative. Kasi ang lakas ng energy mo na ma-manifest mo yung mga negative talaga. So, parang, once na ma-manifest mo yun, nagiging reality siya, guys. Kasi yun yung takbo ng utak mo. Yun yung iniisip mo. Tignan natin, paano mo siya maiiwasan sa mga Year of the Tiger. Oops. Okay, kung makita mo, guys, 9 of Cups, think positive lang. And sinasabi lang dito, guys, huwag masyadong mataas ang pride. Maging down to earth ka sa taong 2025. And huwag mo nang i-issue pa, no? Yung mga tao na pwedeng makagawa sa inyo ng masama, huwag nyo na sila guys tanawin pa. Mag-focus ka sa goal mo and sa self-improvement, no, sa taong 2025 sa mga pinanganak ng Year of the Tiger. Okay? So, ayan, no. Okay? So, ang pangalawa naman guys ay snake. Mataas rin ang chance na mapabayaan mo ang iyong sarili at may mawawala sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo eh. Okay? Titingnan natin guys ano yung mga pwede mong gawin. Okay? Sa mga Year of the Snake. Year of the Snake sa taong 2025. Okay? Yun ang sinabi guys ha. Sa mga Year of the Snake na mapapabayaan mo yung sarili mo and baka may mawawala sa'yo. Okay? Tignan natin, ano yung mga tendency and paano mo yan may iwasan sa mga snake dito, sa mga Year of the Snake. Year of the Snake 2025. Dip mo, oh. Kung makita nyo guys, the moon. The moon, may mga magsisinungaling sa inyo. Meron dito guys parang illusion eh. Nag-i-illusion ka sa isang bagay na pwedeng hindi guys totoo. Okay? Nag-i-illusion ka na parang hindi to nangyayari, though nangyayari. Okay? Tignan natin. Paano mo siya may iwasan sa mga Year of the Snake? Meron tayong King of Swords. Maging matalino, maging matapang. Okay? And maging logical ka. So, sinasabi lang dito, sa mga snake, huwag kang uto-uto sa taong 2025. Okay? Magkaroon ka ng authority. Maging emperor. Okay. Tignan pa natin guys. So, ang pangatlo naman guys sa pwedeng bad luck sa taong 2025 ay ang mga pinanganak nung Year of the Monkey. Okay? Maaring masangkot ka sa mga aksidente, kaya mag-iingat ka or maaring masaktan mo yung sarili.
Okay? Pataas ang ano mo pagiging emotional mo sa taong 2025, no? Sa mga monkey. Tignan natin guys, ano yung mga dapat mong gawin para maiwasan yan sa mga year of the monkey. Paano mo maiiwasan yan? Sa mga year of the monkey. Year of the monkey. Paano nila maiiwasan ito? Spirit guide. Okay. Ace of Swords. Breakthrough, success, truth, new idea. Ibig sabihin, huwag ka masyadong nag-hold back. Dapat lagi kang may mga rest back. Like, lagi mong iniisip yung mga plan B, no? Kung hindi man guys maging successful yung plan A mo, at least meron kang plan B, plan C, or plan D. Okay? Tignan pa natin. Sa mga year of the snake. O, diba? May nakikita akong travel sa inyo, guys. Pwede ito yung magiging disappointment mo. Okay? Masyadong lumiliit yung mundo mo, nakatingin ka sa iisang bagay. Yun yung nakikita kong pwede maging disappointment ng mga, snake. Okay? Yung mga ambition mo sa buhay na parang feeling mo, guys, hindi mo siya, guys, nakukuha. Okay? So, ang pang-apat naman, guys, ay ang pig. Rush decision making at maaaring mabiktima ng mga scammer ngayong 2025. Okay? So, mag-iingat kayo, guys. Ang mga year of the pig kasi, guys, mabilis sila magtiwala. Okay? Kaya, madalas, nabibiktima ng mga, maling, paniniwala. Okay, tignan natin sa mga pig. Mabilis daw kayo, guys, magdesisyon, no? Sa taong 2025. Okay, sa year of the pig. Year of the pig. Oh, 10 of Wands. Too many tasks. Overwhelm, overwork, and burden. So, nakikita ko guys yung pressure mo sa taong 2025. Sobra sa pagtatrabaho, masyado ka na-overwhelm sa mga bagay-bagay, and especially sa mga ambition mo. Ito yung nagiging dahilan or magiging dahilan kung bakit nga ikaw may iskame kasi dahil nahihirapan ka na sa buhay, so pwede may mag-aalok sa inyo sa mga year of the pig, no? Pwede may mag-aalok sa inyo na, mag-invest ka sa akin. Mag-ano ka dito, tutulungan kita na ma-overcome yan. Or pwede naman guys na tutulungan ka, may na magtrabaho sa kung saan, abroad. Pero mataas ang chance guys na baka ma-scam ka or i-take advantage ka kasi nga nababasa nila yung utak mo na mabilis ka mapaglaruan. Okay? So, especially guys sa love life, so, kung ikaw ay may love life sa taong 2025, pwedeng siya yung makakatulong sa inyo para, ayan, parang pangkalso. Alam nyo yun, sasakyan para hindi umandar or para hindi ka guys mabilis magde-decide, no, sa taong 2025. Okay? So, ito naman guys, ang apat na mga zodiac sign naman na swerte sa taong 2025. Unang-una na dyan guys, ang mga Aries. Okay, ang mga Aries guys, mataas ang chance na maging successful daw po kayo sa taong 2025, parang yayaman, no? Kung meron kayo guys pinaplano na business, pwedeng yung taong 2024 sa inyo guys is parang lang siya guys, realization, more on realization para makokontrol mo na yung emotion mo sa taong 2025. So, ayan, ang dami nyo guys i-invest, okay, and travel, ang daming opportunity na paparating sa inyo. Titignan natin sa mga Aries, since kayo daw ang pinaka-maswerte. Aries, tignan natin Aries. Sa taong 2025, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign sa taong 2025. Okay, the Hermit. Ayan, no? So, naramdaman nyo talaga guys yung disappointment talaga nitong taong 2024. Pero kung makita nyo guys, may ilaw doon, tas the star. Ay, may star doon. Ito, madilim yung front mo. Pero dahil nga doon sa mga nangyari sa inyo, sa mga na-experience mo, masyado ka guys na overwhelmed sa mga desisyon na ginawa mo, may nakikita akong pag-iingat, no? Parang marunong ka nang mag-control ng pera sa taong 2025. Okay? Ayan, no? Yung mga na-experience mo sa taong 2024, guys, ma-overcome mo sa taong 2025. Ito yung mas may apply mo ngayon. Parang, alam mo yun, well-trained. Sobrang, ka na. Alam mo na yung gagawin mo, yung mga hakbang na gagawin mo. Okay? Pangalawa naman guys, ang mga Taurus, ang daming investment and travel na paparating sa inyo guys. So more on focus naman ng mga Taurus is parang sa business, no? So sa mga Taurus dito guys, mararamdaman mo bakit parang may conflict sa inyo sa trabaho,
Ngayon 2024 guys, parang hindi ka swerte sa paghahanap ng trabaho, pwedeng may mga trouble sa trabaho. So, ang sinasabi lang dito guys, sa taong 2025, ang pinakamagandang taon sa inyo, lalo na sa mga nagpaplanong mag-business. Napakaganda niyan, Taurus. Titingnan natin ha. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Since kayo yung pinaka-swerte, no? Pangalawang maswerte. Titingnan natin. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign sa taong 2025. O, diba? Swerte sa love life. And, hindi lang to guys, focus sa love life, no? Ang sinasabi lang dito guys is more on partnership. Pwedeng may mga tutulong sa inyo, may magbibigay sa inyo guys ng idea. Ayan, no? Ang dami nyo guys, magkakaroon kayo ng mga bagong alay. Tawag doon, kakampi sa Tagalog, no? And, magkakaroon pa guys ng expansion. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan na pwedeng magbibigay sa inyo ng idea kung ano yung dapat mong tahaking landas sa taong 2025. Marami din ako nakikitang koneksyon na paparating no, sa mga Taurus. Okay, ang dami. Malalaking tao yung nakikita ko sa inyo guys. Pwedeng magtitiwala sa inyo. Okay, ayan. Nag-hold back ka masyado kasi pwedeng ito ha, hindi to guys pangit. 8 of Swords ang nakikita ko sa inyo. Medyo mawawalan ka lang ng confidence sa sarili mo na parang kaya ko bang itong panghawakan? Kaya ko bang panindigan tong binigay na responsibilidad sa akin? Parang ganun yung nafe-feel ko sa inyo, Taurus. Pero kaya mo yan, okay? So, ang pangatlo naman, guys. Ayan, ang mga Gemini. Okay, ang mga Gemini, guys, sa taong 2025 is more on pag-explore yung nakikita ko sa inyo. So, marami kayo, guys, tinatry, parang try and try, hanggang sa mahanap nyo kung ano ba yung forte mo, hanggang sa mahanap mo ano ba yung bagay na pwedeng magpa-success sa inyo. Napakaganda nito, Gemini, no, sa taong 2025. Pwedeng naramdaman mo na siya ngayong taong 2024, Bear months, no. Pwedeng pagpasok ng Bear sa, September, October, November, December. Nararamdaman mo na yung nagkakaroon ka na ulit ng direksyon. Nararamdaman nyo na Gemini na parang alam mo na kung ano yung tatahakin mong landas. Okay, so sa taong 2025, guys, napaka-swerte mo, Gemini. Okay, tignan natin. Ano pang ipapakita sa mga Gemini sa taong 2025. Meron tayong, abundance to guys, may nakikita rin akong medyo maging creative ka. Okay, hindi to guys patungkol sa pagbubuntis. Focus lang tayo sa swerte. Pero pwedeng may blessing na paparating. Okay, ayan blessing ba? Pwedeng pregnancy, pero ang nakikita ko sa inyo guys, abundance, no? Overwhelming to para sa inyo kasi ang daming blessing na paparating sa inyo and maraming taong nagmamahal sa inyo. Yung iba sa inyo guys, pwedeng may mga travel din na paparating sa inyo. May mga pending na opportunity na paparating sa inyo. Okay, so titingnan pa natin Gemini. Ayan, 'di ba? Unang lapag pa lang ng card nyo, abundance na agad. Gemini sa taong 2025. O, diba? Ang daming opportunity. Hindi ka na makapamili dito, Gemini. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, more on pag-explore. Pwedeng may mga tendency na pwedeng magkamali ka ng ibang desisyon kasi nga masyado kang na-overwhelm. So, itatry mo yung iba. Pero sinasabi nga rito, guys, habang tinatry-try mo yung ibang bagay, kaya nga sabi is more on pag-explore, is mahanap mo kung ano yung forte mo. Makukuha mo tong success na to. Kaya sa taong 2025. Napakaganda niyan, Gemini. Tignan pa natin, guys. So, ang pang-apat, ito ha, yung pinakahuli sa lahat ng zodiac sign na pinakamaswerte sa taong 2025 ay ang mga Leo. Yes, mga Leo. Bakit? Ang mga Leo, guys, ang dami na nilang pagkakamali, no? Mararamdaman naman nila at parang ang malas na nila sa bawat taon. So, ang taong 2025 sa kanila, guys, ang pinakamaswerte sa kanila. Kasi sa dami na ng pagkakamali nila, nahanap na nila yung tamang landas. Finally. No, marunong na sila guys mag-isip. What I mean, alam na nila kung paano nila guys kokontrolin yung emosyon. And kung nagkaroon kayo guys ng conflict sa family nyo, nakikita ko guys, mas mauunawaan ka na ng family mo kung ano yung pinaglalaban mo sa taong 2025. Okay, titignan natin. Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong The High Priestess. Lalakas ang pakiramdam ng mga Leo sa taong 2025. And
And Queen of Wands, travel yung nakikita ko sa inyo. Pwedeng magko-cross country, pwedeng yung iba sa inyo guys, more on travel, pwedeng mag-out of town. So, iba sa inyo guys, pwedeng sisikat kayo, no, sa pagbablog and baka travel vlog yung nakikita ko sa inyo, no. So, yun yung nakikita ko, mataas ang chance na maging famous din yung ibang Leo dito kung meron kang i-pursue or may plano ka na mag-vlog sa taong 2025. Okay, so, ayan. So, yun naman yung nakikita ko sa mga Leo. More on, change direction ka talaga. Okay, magbabago yung pananaw mo sa taong 2025. So, doon naman tayo guys sa Feng Shui, no? Mas maganda, no? Sinasabi ko naman sa inyo guys, ang 2025 is parang new beginning. So, nag-decluttering na ba yung iba sa inyo? Ayan. So, sa mga hindi guys nakakaalam kung paano yung decluttering, mahirap i-explain dito sa video, dito sa ating mas maganda na panoorin nyo na lang guys sa YouTube kung paano yung tutorial, no? Kung paano yung dapat yung gawin sa pagde-declutter. Yan. Pero bibigyan ko kayo guys ng pinaka-highlight. Yung pagde-declutter guys is ito yung mga lumang gamit na kailangan nyo na siguro na ipamigay or itapon na. Kung hindi na talaga guys talaga magagamit, no? Yung mga lumang gamit na kailangan nyo na guys alisin sa inyong pamamahay. Kasi part pa rin siya guys ng negative energy, no? So, ang may advice ko sa inyo guys, mag-declutter talaga kayo or bago pumasok ang taong 2025 is maglinis. Maglinis kayo ng buong bahay. Kumbaga, sasalubungin nyo yung taong 2025 ng napakagaan, peaceful, ayan. So, sa mga nagtatanong naman guys, ano yung mga masaswerteng kulay sa taong 2025? Ito naman guys, ang mga mocha mousse. Mocha mousse, ayun yung mga masaswerteng kulay. So, salubungin nyo na rin guys ang taong 2025 na naka mocha mousse. And guys, ito ha, yung mga nag-aantay, no, yung mga mahilig tumaya sa loto, sa wedding, kung saan man kayo guys tumataya, no, ang mga lucky number sa taong 2025. Okay. Ang number 2, ayan, depending on the source, the lucky number for 2025 may be 2, 7, 16, 25. Pwede rin naman guys 2, 5, 8 or 1, 10, 19, 28 or 1, 6, 8. Okay, yan ang mga masaswerteng number sa 2025. So, ayan guys, good luck! Merry Christmas and Happy New Year. So, gagawa na lang ako guys ng weekly reading sa mga susunod na mga araw. So far, focus muna tayo sa celebration, no? Focus muna tayo sa birthday ni Papa Jesus. So, yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. God bless and love you all. So, meron lang pala ako guys i-announce sa mga gusto magpa-yearly reading. Pwede kayo guys mag-avail sa akin. Iiwan ko yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Or i-direct message nyo ako guys sa aking Facebook. Jade Tarot po yung pangalan ko sa aking Facebook. So, yun guys, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.